Narito po ang UCB Quick Response Team ngayon dito po sa May Luneta kung saan po nakaamba ang pagpapalis po dito ng mga vendors. At ito nga po ay bilang bahagi ng kampanya ng Parks Development Committee o National Parks Development Committee. Kanina nga po ay ilang mga vendors na nakausap natin at nakita natin na yung mga tindahan nila ay may mga nakapaskil kaugnay ng pagkontra nila sa napipintong demolisyon. Karamihan sa mga vendors dito ay nasa mga gilid po at meron po silang mga stalls dito kung saan po naruroon din po yung kanilang paninda. Ilan lamang po yung mga tinderang yan sa mga nakikita nyo po sa inyong mga screen na nabubuhay o nagkakaroon po ng kabuhayan dito po sa Luneta sa pamamagitan po ng pagtitinda. Ayon po sa National Parks Development Committee o NPDC, sakit daw sa mata ng mga turista, mga illegal vendors dito, kaya kailangan na silang paalisin. Kailangan din daw bigyang daan ang development ng parke. Pagagandahin kasi ang mga bahagi ng parke na nagkataong inuukupa ng mga vendors. Hindi naman daw nila planong gawin ito ng puwersahan, kaya makailang beses na silang nakiusap sa mga ito. Bukod sa pagtitinda, dito na rin kasi naninirahan ang mga vendor. Hindi raw ito wasto at di rin ligtas. Git naman po ng mga vendor ay hindi umano makatao ang NPDC dahil bukod sa mga pangako na bibigyan sila ng livelihood, ay ngayon pati mismong pinagkakakitaan nila ay binabawi na rin po. 1970 ay narito na raw sila kaya hindi sila o handa sila makipagmatigasan. Pakonsuelo naman daw ng NPDC sa mga vendor kapag natapos ang rehabilitasyon ng parke, pwede naman silang bumalik sa mga bahagi ng parke na may food stalls basta't makikipag-ugnayan lamang ng maayos. Sa putok na makakasampo natin si Ginoong Kenneth Montegrande, tagapagsalita po ng National Parks Development Committee na in charge nga po dito sa napipintong pagpapalis sa mga vendor. Magandang hapon, Kenneth. Magandang hapon, GK, at sa lahat ng ating mga kababayang nanonood. So sa ngayon, ano ba talaga yung plano at kailan posible talagang paalisin itong mga vendors? Kasi dati may announcement na yan eh. So kailan talaga yung deadline? Yeah, basically, dati meron tayong mga announcements sa kanila. Medyo natigil ito dahil na rin doon sa konsiderasyon na ibinibigay natin sa kanila. Nakipagdialogo tayo na mahabang panahon, nakipag-usap tayo sa kanila at nagkaroon tayo ng mga negosasyon sa kanila. Pero subalit, yun nga, dumarating ang panahon na kinakailangan na nating bigyan daan yung development program na ating inilatag dito sa Rizal Park para naman sa kapakanan at para doon sa ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan. Matanong lang natin, no, ano yung klaseng development pa na gagawin dito sa parke? Dito sa Rizal Park is ongoing restoration lang tayo, ongoing yung beautification dito sa Rizal Park. So there are some places dito sa loob ng Rizal Park na medyo napabayaan at mga previous administration. So ang ginagawa natin ngayon is to develop, i-beautify and yung preserve yung historical value ng parke natin na according sa mandato rin ng National Parks Development Committee. Yung isa sa mga tanong nila, no, meron bang parang offer ng livelihood o parang alternative sa kanilang kabuhayan, considering na yun nga mawawalan sila kung sakaling mapaalis? GK, gaya nga ng sinabi natin, ang NPDC, ang mandato nito is i-develop, i-maintain yung cleanliness, ipagandahin at i-preserve yung historical value nito. Pero sa kabila nito, ang NPDC sa yung pakikipagtulungan natin sa kanila, nag-aalok tayo ng tulong sa kanila, makipag-coordinate sa atin, makipagtulungan sa atin para doon sa development na gagawin natin dito, makita natin sa kung paano paraan natin sila matutulungan at matutugunan yung mga problema na ibinabato nila sa atin. At ang NPDC rin ngayon, ongoing ang pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng City Government of Manila para solusyonan yung problema na kanilang kinakarap at inire-raise dito sa isyong ito. Mga ilang vendors ba yung pinag-uusapan natin? Meron kasi tayong dalawang section ng mga area na kailangan tanggalin na inuokupan nila ngayon. Ito yung western section kung saan around 45 vendors ang nandito, pero vendors na sinasabi natin na parang bahay na nila. So ito yun, dito sila dumudumi, dito sila kumakain, dito sila naglalaba, nagsasampay, naliligo, lahat ng aktibidades sa isang bahay ay ginagawa nila dito. Hindi naman pwede yun. Hindi naman maaari dito yun at sinasabi natin meron tayong development, magkaroon tayo ng sistema sa isang lugar kung saan nagkakaroon ng pagsasaayos. No? So meron tayong isang section dito sa eastern section kung saan around 11 to 15 vendors din ang naririto. So ang pamunuan ng NPDC hindi naman nagkulang doon sa koordinasyon sa kanila, paalala at patuloy na pakikipag-usap at negosasyon hanggang sa yung punto na kinakailangan na talaga natin silang bawiin yung lugar
kung saan inuukupo nila, ayaw nilang alisan at inaari nilang parang kanila. Panguling katanungan nila, sa tingin mo, mga kailan ipapatupad at tuloy ang papaalisin itong mga vendors? Ang target kasi natin talaga is ngayong araw na ito, yun nga, lamang ilan sa mga vendors na ito is na nag-voluntarily na nag-pack up or nag-pull out ng kanilang mga gamit, nag-iba ng kanilang mga barong-barong dito sa park. Pero we are trying to do this ngayong araw na ito, kung hindi man hanggang bukas. Sinisigurado natin na kinakailangan matanggal na sila para bigyan daan naman yung development program na papakinabangan ng marami sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Kenneth. Maraming salamat. Si Ginoong Kenneth Montegrande po ang tagapagsalita po ng National Parks Development Committee.